Today, ilalahad ko sa inyo ang secret na maaring magpapabago ng iyong pambaraan ng pag-trade. At ito ang risk-reward strategy. Ito ay isang universal tool na pwede mo gamitin sa forex at sa ibang market. Kaya gusto nyo bang matutunan paano mag-trade yung mga pros? Stay tuned lang kayo para malaman nyo paano i-calculate yung ratio ng tama at para din maging matalino at maging profitable sa inyong mga desisyon. At guys, this is Makmak Gani at welcome to my trading channel. Ano nga ba ang risk-reward ratio? Ang risk-reward ratio ay ang ratio ng pera na willing kayong mawala at willing din kayong makuha. Sa madaling salita, magkano ba yung pera na gusto mong makuha versus sa pera na gusto mong kitain? For example, willing kang i-risk or mawala yung $10 para lang kumita ng $20. Kaya yung risk-reward ratio mo is 1:2. This means na willing kang i-risk yung $1 mo para lang kumita ng $2. Bakit nga ba importante yung risk-reward ratio? Ang risk-reward ratio ay crucial kasi tutulungan ka nitong i-calculate yung decision mo kaysa sa emosyon mo. Kasi kahit kalahati lang ng in-trade ang manalo, ang magandang risk-reward ratio ay magpapanatili pa rin sa inyo maging profitable. Ang 1:2 na risk-reward ratio ay kailangan mo lang manalo ng 33% ng iyong mga trade para makabawi. Isipin mo yung potential nito pag mataas yung win rate mo. Ngayon, paano nga ba i-apply ang risk-reward sa trading? Una, alamin mo muna kung magkano yung willing mong i-risk per trade. Ito, common rule. Huwag kang mag-risk na more than 1-2% ng iyong trading account sa bawat isang trade. O, tingnan nyo dito may 500 pesos ako na willing i-risk per trade. Kaya, ibig sabihin nito, less than 1% lang ng aking trading account ang willing kong i-risk. Kontrolado ko pa rin yung pera ko kahit hindi sumangayon sa akin ang isang trade. Kaya next, i-identify mo yung reward target nyo. Ibig sabihin nito, bago pumasok sa isang trade, ay alamin nyo muna ang profit target nyo. Kasi sa expert option, karaniwan ito nakabase sa payout percentage na binibigay ng platform. Kaya sa 80% payout, may potential kang kumita ng 910 sa kada 500 pesos mo na i-risk. Kaya that gives me a risk-reward ratio of 1:1.8. Sa ating risk-reward ratio na 1:1.8, kailangan lang nating manalo ng approximately 35.7% to be profitable in the long run. Kaya ibig sabihin nito, kahit matalo ka ng more than 2/3 of your trade, pwede ka pa rin kumita kasi yung size ng winning trades nyo ay kaya niyang tapalan yung mga talo nyo. Kaya pangatlo, maghanap kayo ng high probability setup. Gumamit kayo ng technical analysis para i-identify yung trades para mas malaki yung chance ng success. Samahan nyo pa to ng mga indicators like support and resistance levels, trend lines, at momentum tools para malaman nyo kung saan kayo papasok sa trade. Kaya nito. Yan lalagyan natin ng Bollinger Band. Yan, may Bollinger Band tayo. May volume pa tayo dito. Tapos lalagyan pa natin ng RSIs. Tapos, parabolic SAR indicator. Yan Tapos iti-technical analysis nyo pa yan. Yung setup na to guys ay bibigyan kayo ng mas malaking tsansa of success na bagay para sa ating risk-reward strategy. Kaya ngayon, subukan natin mag-trade. Okay. Try natin duration na to 30. Gawin natin 30 seconds yung duration. Tapos, 500. Tama na yung 500 natin. Kasi less than 1% siya. Okay. Dito guys, gumamit tayo ng parabolic SAR indicator. So, madali lang itong parabolic SAR indicator. Hanapin mo lang yung first 3 dots ng parabolic SAR. So, ito guys, magte-trade na tayo. Willing tayo mag-risk ng 500 pesos para lang kumita ng more than 80% nito. So, ibig sabihin nun, pwede tayong kumita ng 900 pesos sa ating 500 pesos na risk. So, dahil nakapaglagay tayo ng mga indicators, hintayin na lang natin kung saan tayo pwedeng pumasok sa trade. So yun guys, ito na. Lumabas na yung first, second dot ng parabolic SAR. Pag lumabas yung third dot, dun tayo papasok. So ibig sabihin yan, pataas yung market. Kasi nasa baba siya ng candlesticks na to. Yan, pag nataas, ibig sabihin nun, pababa. Pag nasa baba naman, ibig sabihin nito, pataas. Yun guys, kumita tayo ng 915 pesos sa ating first trade. So guys, sa 500 pesos mo, pwede siyang kumita ng 915 pesos. Guys, lagi nyo tatandaan na it's not about winning. Tinitiyak lang natin, mas matimbang yung panalo kaysa sa talo paglipas ng panahon. Bago tayo matapos, ay tuturuan ko kayo ng mga essential tips para ma-master yung risk-reward strategy. Una, stick to your plan. Huwag nyo i-adjust yung risk or reward base lang sa emosyon nyo. Pangalawa, avoid over-leveraging.
yung magre-risk kayo ng sobra-sobra o na single trade. Dito ay pwedeng ma-wipe out lahat ng pera nyo sa inyong mga accounts. At pangatlo, subukan nyo mag-practice sa mga demo accounts. Dito, subukan nyo maging portable sa lahat ng mga trades nyo. At i-apply nyo na rin yung risk-reward ratio bago kayo mag-start totoong pera. Kasi ang risk-reward strategy ay simple lang at powerful. Kasi it's not just about making trades, it's about making smart trades. Pag pinag-combine nyo tong proper risk management at analysis, siniset up nyo na yung sarili nyo for a long-term success. Kaya guys, kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe at i-ring yung notification bell para updated kayo every time may bago tayong videos. Kasi sa ating next episode, tuturuan ko kayo ng ibang pang strategy para maging smarter sa pagta-trade. Kaya hanggang dito na lang yung video na to. Stay disciplined and happy trading!